nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Para hindi mapahiya si Dylan, dahan-dahang inabot ni Bambi ang bouquet ng mga pulang mga rosas at ang kahon ng chocolates. Tinanggap ang mga ito at agad na inilapag sa ibabaw ng reception counter. Sandaling bumaba ang kanyang tingin sa mga bulaklak bago muling tumingin kay Lance. Saglit lang iyon, ngunit sapat na upang mabasa ang pagkalito sa mukha ng lalaki. Kanina pa ito tahimik at ang mga mata nito ay tila may kung anong mabigat na kinikimkim. Nagsiselos ba siya? Mabilis na iniling ni Bambi ang kanyang ulo upang itaboy ang mapanganib na kaisipang iyon. Hay nako Bambi, hindi ka pa ba nadadala? Mariin niyang pinigilan ang sariling bigyan ng kahulugan ang bawat tingin o reaksyon ni Lance. Hindi na niya hahayaang maulit ang pagkakamaling magbibigay ng bagong sugat sa kanyang puso. Humarap siya kay Dylan. Salamat sa bulaklak at chocolates, Mr. King. Wika niya bahagyang tumaas ang isang kilay. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Napangiti lang si Dylan, tila hindi natitinag sa kanyang pagtataboy. Again, you can call me Dylan. Bumuntong hininga si Bambi. Wala naman siguro kayong gagawin dito na iba pa, di ba? Wika ni Bambi habang bahagyang itinutukod ang isang kamay sa reception counter. At hindi ko naman kayo itinataboy, pero busy pa ako. Isa-isa niyang tiningnan ang magkakapatid na King. Magsasalita na sana si Lance, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka upang tumutol. Boss, tapos na tayong mag-usap, Lance. Napahinto si Lance. Ang mga salitang nakahanda na sana niyang pakawalan ay tila nalunod sa kanyang lalamunan, naipit ng bigat ng malamig na tono ni Bambi. Maging si Dylan ay bahagyang humakbang pasulong, tila may sasabihin din sana. Shoot, hindi rin niya natuloy. Tahimik na tumalikod si Bambi. Iniwan niya ang mga mamahaling rosas at tsokolate na ngayon ay nasa ibabaw ng counter. Naglakad siya palayo nang hindi na lumilingon. Iniwan ang dalawang magkapatid na King. Ang isa ay puno ng pagsisisi at ang isa naman ay puno ng pagkamangha na kapwa nakatingin lamang sa kanyang papalayong likuran. Pagkapasok ni Bambi sa conference room kung saan naroroon sina Lovely at ang dalawa nilang staff, agad siyang sinalubong ng nakakalokong tingin ng kanyang kaibigan. Hay nako, haba ng hair mo Bambi. Ani ni Lovely habang pigil ang tawa. Akin na lang kaya ang isa sa kanila. Ay, hindi pala, yung isa ikakasal na. Tumawa ito sa sariling biro, ngunit agad ding napatigil nang salubungin siya ng matalim na tingin ni Bambi. Oops, itinaas agad ni Lovely ang dalawang kamay. Sorry, tactless. Napabuntong hininga si Bambi, bagamat bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Sige na nga, back to work na tayo. Lumingon siya sa dalawang staff. Kayo pwede na kayong umuwi, maiiwan pa kami ni Sir Bambi ninyo, sabi ni Lovely. Okay po Ma'am Lovely, paalam na po Sir Bambi, magalang na tugon ng dalawa bago mabilis na lumabas. Nang maiwan silang dalawa, naupo si Bambi sa kanyang upuan at agad na binuksan ang laptop, pilit na ibinabaling ang atensyon sa trabaho. Naupo rin si Lovely sa tapat niya, hindi nagsasalita, tahimik lang na nakatitig sa kaibigan. Ilang segundo ring binalot ng katahimikan ng silid. Hindi na nakatiis si Bambi. What? Naiinis niyang tanong. Umuwi ka na lang kaya? Like you, may gagawin pa ako no? Sagot ni Lovely nang hindi nagmamadaling gumalaw. Okay, mag-work ka na. Okay. Napangiti si Lovely habang umiling. Hindi pa rin inaalis ang paningin sa kaibigan. Bambi with the longest hair in town. Mas lalo pa siyang tinitigan ni Lovely.
Napairap na lamang si Bambi, hindi na pinatulan ang panunukso ng kaibigan. Natawang umiling si Lovely bago tuluyang tumayo. Okay fine, work mode na, ani ni Lovely habang naglalakad palabas patungong reception area. Hindi pa rin maaalis ang nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Nang nawala si Lovely, tuluyang naiwan si Bambi sa loob ng conference room. Sa wakas, nabalot siya ng katahimikan na kailangan niya. Sa parking area naman, agad na sinundan ni Lance ang kanyang kuya hanggang sa marating nito ang sasakyan. "Kuya," tawag niya, may halong pagkairita. "What are you doing here? At paano mo nakilala si Bambi? Bakit mo siya binigyan ng bulaklak at tsokolate? At seryoso ka ba talaga sa sinabi mong liligawan mo siya?" Huminto si Dylan at dahan-dahang humarap sa kanya. Nakapamulsa at may bakas ng amusement sa mukha. "Dami mo namang tanong, bunso. Your friend is interesting. I like his aura." Hindi man lang umiti si Lance. "Kuya, whatever your plan is, huwag mo nang ituloy." Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Dylan habang sinusuri ang bawat ekspresyon ng kapatid. "Teka, nagseselos ka ba?" "Hindi." Masyadong mabilis ang naging sagot ni Lance. Halos hindi man lang ito nag-isip at ang tono ng kanyang boses ay tila isang depensang agad na itinayo. Napangisi si Dylan. "Nililigawan ko si Bambi. He is single and I am single." Natigilan si Lance. Unti-unting napakuyom ang kanyang kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi mo siya pwedeng ligawan. "At bakit?" "You're straight, right?" Maring hamon ni Lance. "Baka masaktan mo lang si Bambi." Hindi inalis ni Dylan ang mapanghamong tingin sa kanya. Nanatili ang ngiti sa labi nito, ngunit sa kanyang mga mata ay may talim kong tumingin. "So what if I'm straight? I can deviate from my norm." Humakbang siya ng bahagyang pasulong, pinaliit ang puwang sa pagitan nilang dalawa. "Again, Lance, your friend caught my attention. And you know what happens when someone catches my attention." Mariin niyang idinagdag. "I don't give up without a fight." Natahimik si Lance, tila napipi sa bigat ng hamon. Ilang sandali pa, tumalikod na si Dylan. "I will not allow you, kuya." Napahinto si Dylan at dahan-dahang lumingon ulit. Wala na ang mapaglarong ngiti. Seryoso na ang kanyang muka. "And what right do you have to say that, Lance?" "I have every right," matigas na sagot ni Lance. "You'll see." Matagal siyang tinitigan ni Dylan bago bumuntong hininga. "Then, fix the things around you first. At kung ako sa'yo, bunso, make it quick." "You are talking nonsense, kuya." "You know I'm not," sagot ni Dylan. "Your problem, Lance, is that you're still figuring out what you really feel, and that," bahagya siyang umisi, "is my advantage." Napakuyom ng kamao ulit si Lance. "May the best man win," hamon ni Dylan bago binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Muling lumingon ito bago tuluyang sumakay. "With your current situation, I have the highest probability of being the best man for Bambi." Pagkasara ng pinto, naiwan si Lance sa gitna ng parking area. Hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang bawat salita ng kanyang kuya. "You're still figuring out what you really feel." Ano nga ba talaga? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang bagay ang umukit sa kanyang puso. Isang pagmamay-aring hindi niya inaasahang mararamdaman. "No," bulong niya sa sarili habang mariin na nakakuyom ang kanyang mga kamao. "Bambi is mine." Kinabukasan, pagpasok pa lang ng mga empleyado, sabay-sabay silang napahinto sa reception area. "Wow, grabe, anong meron? Sino nagpadala ng lahat ng ito?" Halos malunod ang buong reception sa mga mamahaling bulaklak. Mula sa mga pulang rosas, puting tulips, hanggang sa mga exotic na orchids at mababangong peonies. Maayos ang pagkakaayos ng mga ito sa bawat sulok. Ang opisina ay mistulang naging isang high-end floral boutique. "Halang bango
ani ng isang staff habang humihinga ng malalim at kinikilig ako. Si Lovely naman ay abala sa pag-aamoy ng mga bulaklak na tila batang napadpad sa isang hardin. Grabe, natatawa niyang bulong. Sino bang sugar daddy ng best friend ko? Ang aga-aga may ganito agad. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na si Bambi. Pagbukas pa lamang niya ng pinto, natigilan siya. Napakunot ang kanyang noo habang nilibot ang tingin sa reception na halos hindi na makita ang counter sa dami ng bulaklak. Sino ang nagpa-deliver nito? Malamig niyang tanong. Nagkibit balikat si Lovely, ang kanyang mga mata ay nanunukso. Maybe si Papa Dylan. Walang mga mensahe na kasama eh. Imposible namang si Lance. Knowing him, what if I say, isang pamilyar na boses ang bumasag sa usapan nila. Sabay-sabay silang napalingon sa pintuan. Nakatayo roon si Lance, suot ang isang simpleng polo na lalong nagpakita sa kanyang tindig. Sa isang kamay ay may hawak siyang paper cup ng kape at sa kabilang kamay ay isang kahon ng mainit-init pang pandesal. Tahimik na napatitig ang lahat. Maging si Bambi ay bahagyang napaawang ang bibig, hindi makapaniwala sa nakikita. Anong ginagawa mo rito, Lance? Mataray na tanong ni Bambi, nakataas ang kilay. Good morning, boss. Nakangiting bati ni Lance. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan, hindi natitinag sa lalim at talim ng tingin ni Bambi. I'm here to bring you coffee and pandesal. And why? Gusto ko. First thing in the morning, lahat ng pinakamagagandang bulaklak ay matatanggap mo na, sagot ni Lance. Sinulayapan niya ang paligid bago muling tumingin kay Bambi. And I want to bring you breakfast. Obvious naman, di ba? Nagkatinginan ng mga staff, ang ilan ay hindi mapigilang mapangiti. Si Lovely naman ay napapakapit na lang sa kanyang sariling dibdib, tila nanunood ng isang live romantic drama. Lance, mariin na sabi ni Bambi, pilit na pinapanatili ang kanyang pader. Ano na naman bang trip na ito? Itigil mo na nga ang kalokohang ito. Hindi ito kalokohan, Bambi. Dahan-dahan siyang lumapit, pinaliit ang puwang sa pagitan nila. Hindi na malaya ni Bambi na napapaatras siya hanggang sa ang kanyang likod ay halos tumama na sa isang pader. Huminto si Lance ng sapat ang lapit upang sila lamang ang magkarinigan. Boss, mahina niyang bulong. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Bambi. Ang kanyang boses ay punong-puno ng sinseridad. I am sorry for taking so long to figure this out. I will win you back. And this time, mariin ang kanyang boses. I am 100% sure. Nanigas si Bambi. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit mabilis niyang pinilit na bumalik sa pagiging professional. Lumayo siya kay Lance. Marami pa kaming trabaho, Mr. King. Matigas niyang sagot. Isa pa, hindi ako mahilig sa flowers. At busog na ako. Nag-breakfast na ako sa bahay. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papasok. Naiwan si Lance sa reception area, ngunit hindi nawala ang masaya at kampanting ngiti sa kanyang mga labi. Nilapitan siya ni Lovely. Agad na kinuha ang kape at pandesal mula sa kanyang kamay. Ako, nakangiting sabi ni Lovely. Hindi pa nagbe-breakfast. Akin na to ha. Enjoy, tawa ni Lance. Good luck na lang sa'yo, Lance, mahinang bulong ni Lovely. Samantala, si Lance ay nanatiling nakatayo. Tahimik na pinagmamasdan ng likod ni Bambi. Alam niyang nagmamaldita ito at ito ang gusto niya. Siya lang dapat ang pagtuunan ng kamalditahan nito. Wala nang iba pa. Habang nakatayo si Lance sa gitna ng reception area ay muling bumalik sa kanyang isipan ang mapanghamong boses ni Dylan noong nakaraang gabi. And what right do you have to say that, Lance? Mariin siyang napapikit. Your problem, you're still figuring out what you really feel. Nung una, buong lakas niya itong itinanggi. Ngunit pag-uwi niya kagabi, ang katahimikan ng kanyang silid ay lalong nagpalalim sa kanyang iniisip. Hindi siya nakatulog. Sa halip,
Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang kama, hinahayaang tumakbo sa kanyang isipan ang bawat alaalang kasama si Bambi. Hindi iyon mga simpleng alaala. Binabalikan niya ang bawat pagkakataon, ang unang pagkikita nila, ang mga hindi kinakailangang pagbisita niya sa opisina, ang mga mensaheng siya mismo ang nagpapasimula, ang paghahanap niya ng presensya nito sa tuwing hindi sila nagkikita. Inalala niya ang bawat haplos niya sa braso nito nung nahilo ito at ang higit sa lahat, ang matalim na sakit na naramdaman niya nang sabihin ni Bambi na we are not friends. Akala niya kaibigan lang ang turing niya kay Bambi. Ang isang ordinaryong kaibigan ay hindi ginagawa ang lahat ng sakripisyo at atensyong iyon na ibinigay niya sa nakalipas na mga buwan. Hindi rin normal na bawat pagdilat niya sa umaga, ang mukha ni Bambi ang unang hinahanap ng kanyang isipan. Hindi normal na gumaan ang bigat ng mundo niya sa simpleng ngiti nito, at lalong hindi normal ang pakiramdam ng halos mabaliw siya sa simpleng ideya na may ibang lalaking manliligaw rito. Mariin niyang idiniin ang kanyang mga palad sa kanyang muka. Hindi pa rin niya kayang pangalanan ng emosyong bumabalot sa kanya. Pag-ibig ba ito o sadyang nasanay lang siya sa pagmamay-ari sa atensyon ni Bambi? Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, isang bagay ang naging napakalinaw. Ang takot. Ayaw niyang mawala si Bambi. Ayaw niyang mapunta ito sa iba, lalo na sa sarili niyang kuya. Dahan-dahang iminulat ni Lance sa kanyang mga mata. Ang pagkalito na naroon kanina ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kung may mga problema siyang kailangang ayusin, kung may mga tanong pa siyang kailangang sagutin tungkol sa kanyang sarili, lahat ng iyon ay kaya niyang harapin sa tamang panahon. Pero hindi ngayon. Sa ngayon, iisa lang ang utos ng kanyang puso at sigurado siya rito. Kailangan niyang mabakuran si Bambi bago pa ito tuluyang maagaw ni Dylan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nagdadalawang isip patungkol kay Bambi. Handa siyang lumaban at hinding-hindi siya papayag na matalo para sa taong unti-unti nang nagiging sentro ng kanyang mundo. Bumalik si Lance sa kasulukuyan nang bumasag sa katahimikan ang boses ni Lovely. "Lance!" Napatingin siya rito. Nakasandal si Lovely sa reception counter, hawak-hawak ang kape at pandesal na ibinigay niya kanina. May nakakalokong ngiti ito na hindi man lang nagbago. "Tatayo ka lang ba dyan at magbabantay?" tanong ni Lovely. "Nako, masyado kaming abala ngayon. Kung magtatagal ka pa rito ng ganyan ka-obvious, baka lalo ka lang hindi pansinin ni Bambi. You're becoming a distraction." Bahagyang natawa si Lance, bagaman may halong pait ang kanyang ngiti. "Aalis na rin ako, Lovely. Ayoko namang maging distorbo sa trabaho ninyo." Tumango si Lovely, seryoso na tiningnan siya. "Good, because right now, Bambi needs focus, not more confusion." Hindi na sumagot si Lance. Muli siyang sumulyap sa pintuan ng conference room kung saan naroon si Bambi. Hindi man niya ito nakikita, ramdam niya ang presensya nito sa kabilang panig ng salamin. Marahan siyang bumuntong hininga. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay unti-unting humahalo sa amoy ng mga bulaklak na pumupuno sa buong lobby. "See you again, boss." Mahina niyang bulong sa hangin. Isang pangakong hindi lang para kay Bambi, kundi para na rin sa kanyang sarili. Tumalikod na siya at tuluyang naglakad palabas ng opisina. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng paninindigang bitbit niya. Habang naglalakad patungo sa parking area, hindi maalis sa isip ni Lance ang imahe ni Bambi. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Alam niyang maraming pader ang kailangan niyang gibain, pero sa bawat bulaklak na iniwan niya sa loob, isa lang ang sigurado siya. Hinding-hindi siya aatras. Naging abala ang buong umaga sa opisina ni na Bambi. Sunod-sunod ang mga tawag, meeting at revisions ng mga proposal. Halos hindi na makahinga ang lahat. Maging si Bambi ay nakabaon ng mukha sa kanyang monitor, hindi man lang namalayan ang paglipas ng oras.
Malapit na mag-alas 12 ng tanghali, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nakasuot ng impeccable suit ang pumasok, hawak ang isang tablet. "Good morning sir," bati ng receptionist, bahagyang nagtataka sa biglang pagdating nito. "How may I help you? May appointment po ba kayo kay Sir Bambi o kay Ma'am Lovely?" Magalang na umiti ang lalaki. "Good morning. We are from Madrigal Catering Services." Mabilis na sinilip ng receptionist ang appointment schedule sa kanyang computer. Ilang segundo siyang nag-scroll bago muling tumingin sa bisita na may halong pagdududa. "Sir, wala po kayong appointment. Isa pa, may exclusive catering partners na ang company namin." Hindi nawala ang professional na ngiti ng lalaki. "Hindi po kami nandito para mag-offer ng services." Napakunot ang noo ng receptionist. "Ano po?" "We are here to provide today's lunch." "Lunch po?" "Yes ma'am." Lalo pang naguluhan ang receptionist. "Pasensya na po pero wala po kaming anumang catering booking ngayong araw." "Meron po," sagot ng lalaki ng may kumpiyansa. "It was booked and fully settled by Mr. Dylan King." Nanlaki ang mga mata ng receptionist. "Po? Talaga po?" "Yes," inabot niya ang tablet para ipakita ang booking details. "Complete payment has already been settled. May I ask where we can set up the buffet?" "Nasa labas na po ang aming mga chef, service staff at ang lahat ng kagamitan." "Buffet?" Nauutal na tanong ng receptionist, tila hindi makapaniwala. "Yes po ma'am. Kasama na po ang food warmers, dessert station, beverages at pati ang live carving station." Tuluyang napawang ang bibig ng receptionist. Hindi na siya nagdalawang isip, mabilis niyang dinampot ang telephone at tinawagan si Lovely. "Ma'am Lovely?" "Ano yon?" tugon nito. "Pwede po pa kayong lumabas sandali sa reception?" "At bakit?" "May inaayos pa ako." May catering service po rito ma'am." Natahimik si Lovely sa kabilang linya. "Catering? Anong catering? Wala tayong event ngayon ah." "Sabi po nila lunch daw po natin mula raw po kay Mr. Dylan King." Napatigil si Lovely. Nakita naman ni Bambi ang reaksyon nito. "Anong nangyari sa'yo Lovely?" tanong naman nito. Doon lang bumalik sa wisyo si Lovely. Tumingin ito kay Bambi at may mapanuksong ngiti. "Nagpapasiklab na rin ang isa pang king," sabi ni Lovely. "What?" nalilitong tanong ni Bambi. Lumabas sina Lovely at Bambi sa reception. Bago pa man makapagsalita si Bambi, mabilis na ipinakita ng representative ang booking confirmation, resibo ng kabuuang bayad at ang authorization form na may pirma ni Mr. Dylan King. Nagkatinginan ng magkaibigan. "Sige," napabuntong hininga na lamang si Bambi. "Papasukin ninyo ang lahat ng mga gamit at mga staff ninyo. May malaking area kami for small gathering. Ang receptionist na ang bahala, sundan nyo na lang siya." Tumingin si Bambi sa receptionist habang nagsasalita. Tumango naman ito. Agad bumukas ang pinto. Sa loob ng ilang minuto, ang dating payak na opisina ay ginulantang ng isang organisadong kaguluhan. Mahigit 10 staff ang pumasok. Bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin. Ang mga stainless buffet warmers ay kumikislap sa ilalim ng ilaw habang ang mga mahabang mesa ay binalutan ng mamahaling ivory linen. Sa isang kisap mata, ang area na tinutukoy ni Bambi ay nagbago ng anyo. Mula simple patungong luxury hotel ballroom. Ang mga table runners na kulay emerald green at gold kasama mga sariwang floral centerpieces ng puting lilis at eucalyptus ay nagbigay ng isang napaka-eleganting ambience. Ang bawat detalye ay sinukat at pinag-isipan. Ang mga imported porcelain plates, polished silver cutlery at mga linen napkins na maingat na tiniklop na parang mga korona. Nang buksan ng mga food warmers, isang nakakatakam at malakas na halimuyak ang bumalot sa buong paligid. Sa gitna ng buffet, ang USDA prime roast beef ay naghihintay na hiwain ng chef para kay Bambi at sa mga staff, katabi ang iba't ibang premium sauces mula sa peppercorn hanggang sa red wine juice.
Hindi rin nagpahuli ang herb-crusted Australian lamb butter-poached Atlantic salmon at ang grilled Chilean sea bass na tila mga obra maestra sa plating. Sa seafood section, ang mga tiger prawns thermidor, baked scallops at butter lobster tails ay maingat na nakahain sa ibabaw ng crush ice. Ang Asian station naman ay naglalabas ng usok mula sa Cantonese-style steamed grouper habang ang Italian station ay nangingibabaw sa bango ng black truffle mushroom risotto at 4 cheese lasagna. Sa tabi nito, ang artisan bread station ay nag-aalok ng sariwang sourdough habang ang salad bar ay tila isang hardin ng mga pinakasariwang gulay at premium dressings. Hindi pa roon natapos ang palabas. Ang dessert station na may Belgian chocolate fountain ay nagmistulang sentro ng atensyon, napapalibutan ng French macaroons, creme brulee at opera cake. Halos walang boses na marinig sa buong opisina. Ang mga empleyado na kanina lang ay abalang-abala sa mga proposal ay unti-unting napatigil sa kani-kanilang ginagawa. Ang mga mata nila ay nakapako sa nagaganap na pagbabago. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang area ay naging isang 5-star ballroom ng isang sikat na hotel. Habang abala ang catering staff sa pag-aayos ng buffet, unti-unting nagsimulang magbulungan ng mga empleyado. Grabe, mahina ngunit halatang excited na bulong ng isa. Parang hotel buffet. Hotel, mas bongga pa yata. Hindi ko alam kung sino ang mas matindi, singit ng isa pang staff. Si Sir Lance ba o si Sir Dylan? Ako, Team Lance pa rin. At bakit? Ewan, parang mas sincere. Umiling ang katabi niya. Ako, Team Dylan. Dahil sa catering? Yes, dahil sa catering. Napatawa ang lahat. Maging ang receptionist ay hindi napigilang makisali. Kung ganito ba naman ang manliligaw? Huwag kang maingay, natatawang saway ng isa. Baka marinig ni Sir Bambi. Sabay-sabay silang napailing sa direksyon ni Bambi. Nakatayo lamang ito sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan ang mga staff. Mukhang hindi yata kinilig si Sir, sabi ng receptionist. Mas mukhang na-stress, sagot pa ng isang staff. Baka tayo lang ang kinikilig, sabi din ng isa. Muling nagtawanan ng mga empleyado bago agad nagkunwaring abala nang mapansin nilang napalingon na sa kanila si Bambi. Muling bumukas ang pinto. Sabay-sabay silang napalingon. Tahimik na pumasok si Dylan. Simple lamang ang suot nito. Isang puting long sleeve na polo na bahagyang nakarolyo hanggang bisig, khaki chinos at malinis na leather shoes. Walang ito anumang mamahaling accessories. Ngunit sa bawat hakbang nito ay kusang napapalingon ng mga tao. May otoridad at kalmado ang dating nito. Ngumiti siya ng magaan. Good noon, everyone. Good noon po, sir. Halos sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Lumapit ang head chef sa kanya. Good noon, sir. Everything is ready. Thank you. Mabilis na nilibot ni Dylan ang buffet. Tumango siya nang makitang maayos ang bawat detalye bago tuluyang humarap kay Bambi. Good noon, Chut. Napairap si Bambi. Mr. King, bahagyang natawa si Dylan. I already told you. Umiling ito habang nakangiti. Stop calling me Mr. King. Tunog daddy ko eh. Napatawa ang ilang empleyado, maging si Lovely ay napangiti. Again, just call me Dylan, dugtong niya. Hindi sumagot si Bambi. Bahagya lamang siyang napabuntong hininga. Napangiti si Dylan bago muling nagsalita. So, it is true pala ang nasagap kong balita. Someone gave you expensive flowers this morning. Sinulyapan niya ang napakaraming bouquet ng bulaklak na nakapalibot sa may reception area. Nagkibit balikat siya. You can eat the flowers. Napahagalpak sa tawa ang ilang empleyado. Haray, sabi ng isa. May patama, sabi rin ng isa pa. Maging si Lovely ay napatawa. Nako, lumalaban talaga. Bumutong hininga na lamang si Bambi. Ay. So, nakangiting sabi ni Dylan. I think gutom ka na. Lumapit ang head chef. Sir, shall we start serving? Yes, of course, tango ni Dylan. Bahagya niyang tinuro si Bambi.
Please, serve him first. Tumaas ang kilay ni Bambi. Mr. King, hindi na kailangan. Muling natawa ng mahina si Dylan. Ayan ka na naman. Umiling siya. Dylan. Dylan lang. Hindi na naman sumagot si Bambi. Ngunit nakangiting yumuko ang chef. Certainly, sir. Agad na lumapit ang dalawang waiters. Ang isa ay magalang na inilabas ang upuan para kay Bambi, habang isa naman ay naghanda ng malinis na plato. Ang chef ay pumwesto sa harap ng carving station, naghihintay na lamang ng hudyat upang hiwain ang prime roast beef. Napaatras ng bahagya si Bambi. Hindi talaga kailangan. Please sir, magalang na sabi ng waiter. Napatingin si Bambi kay Dylan na tahimik lang na nakangiti. It's just lunch, Chut. This will be the first and last na gagawin mo to, Dylan. This is still our office, not yours, sabi ni Bambi. Duly noted, my Chut, mapang-asar na sagot ni Dylan. Nagbuntong hininga ulit si Bambi. Sa dami ng matang nakatingin, mga empleyado, waiter, chef at catering staff, wala na siyang nagawa kundi maupo. At doon tuluyang sumabog ang kilig sa buong opisina. Grabe, parang eksena sa K-drama ang napapanood ko. Hindi na to paniligaw, princess treatment na to. Napahawak sa sariling bibig ang receptionist. Lord, ganito pala ang mayaman kapag manligaw. Ang dalawang coordinators ay halos magkahawak na sa braso ng isa't isa. Team Dylan na talaga ako. Huwag kang maingay. Bakit? Totoo naman. Maging si Lovely ay halos mapatalon sa kilig. Napayakap pa ito sa receptionist. Diyos ko, pigil na pigil itong bulong. Kung ako si Bambi, ewan ko na lang. Nagtawa na ng buong opisina. Habang ang chef ay maingat na naghihiwa ng USDA prime roast beef para kay Bambi, ang mga waiter ay isa-isang nilalatag ang mga putay sa harapan nito na tila isang VIP guest sa isang 5-star hotel. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang tainging taong hindi kinikilig ay ang lalaking pinagsisilbihan. Ilang sandali pa ang lumipas natapos din ang tanghalian. Dahan-dahang tumayo si Dylan, inayos ang kanyang polo habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Bambi. Looks like I have to go, nakangiting sabi ni Dylan. May meeting pa akong hahabulin. Hindi sumagot si Bambi, bahagya lamang siyang tumango, pilit na pinapanatili ang kanyang poker face. See you again, my Chut. Napapikit na lamang ng mariin si Bambi, pigil ang inis. Dylan, yes? Huminto si Dylan sa paglalakad, lumingon ng may mapaglarong ngiti. Uulitin ko, next time, huwag mo nang ulitin ang ganitong kaingranding ginawa mo. Bahagyang lumalim ang ngiti ni Dylan, ang kanyang mga mata ay tila puno ng determinasyon. Okay, I'll think about it. Napailing na lamang si Bambi. Wala nang nagawa kundi mapabuntong hininga ulit. Puro na lang buntong hininga ang ginawa niya. Tumalikod na si Dylan at naglakad palabas ng opisina na may kumpiyansa sa bawat hakbang. Kasunod nito, isa-isa na rin nagsimulang magligpit ang mga caterers. Ang mga buffet warmers sa mesa at eleganteng dekorasyon ay mabilis na inalis. Gayunpaman, hindi pa rin naubos ang napakaraming pagkain. Sir Bambi, mahiyain ngunit halatang excited na tanong isa sa mga coordinators ni Bambi. Sayang naman po kung hindi mauubos. Pwede po bang sa mga staff na lang? Napatingin si Bambi sa mga natitirang putahe, ang mamahaling roast beef at mga seafood na halos hindi nabawasan. Basta siguraduhin ninyong malinis ang area pagkatapos. Halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga mukha ng mga empleyado. Thank you po sir. Mabilis na kumilos ang mga staff, naglalabas ng mga food containers at tinutulungang maibalot ang mga tirang pagkain. Nagmistulang fiesta ang lugar habang nag-aagawan ng mga empleyado sa takeout. Maging si Lovely ay hindi nagpahuli, may hawak na 2 malaking lalagyan. Sa wakas, natatawa niyang sabi, hindi na ako mag-iisip ng hapunan. Salamat kay Dylan, nakatipid ang budget natin. Napailing na lamang si Bambi habang pinagmamasdan ng mga empleyadong tila mga batang nabigyan ng surprise treat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang umalis ang huling sasakyan ng Madrigal Catering Services. Unti-unti ring bumalik sa normal ang takbo ng opisina.
Muling umalingaw-ngaw ang kalampag ng mga keyboard, tunog ng telephone at mga usapang may kinalaman sa trabaho. Para bang walang ingranding buffet na naganap kanina, ngunit sa pagkakataong ito, halos bawat mesa ay may nakatabing food containers, isang masarap na alaala ng pagiging extra ni Dylan, habang masaya na ipinagpapatuloy ng lahat ang kanilang trabaho. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, isa-isa nang nasipag-uwian ng mga empleyado. Nag-overtime din kasi ang mga ito. "Good night po, Sir Bambi." "Good night." Maging si Lovely ay kinausap siya. "Bambi, sure ka? Hindi ka pa uuwi?" "Hindi pa. Kailangan ko pang tapusin ito." Napabuntong hininga si Lovely. "Huwag kang masyadong magpakapagod, okay?" "Mauna ka na," sagot ni Bambi nang hindi inalis ang tingin sa screen. "Sige, lock mo na lang." Maya-maya pa, tuluyan nang nabalot ng katahimikan ng buong opisina. Nakayuko lang si Bambi sa harap ng laptop, abala sa pag-revise ng isang malaking corporate proposal. Lumipas ang 30 minuto, biglang bumukas ang pinto. Napatingin si Bambi. "Lance?" Nakasilip ang lalaki, may hawak na paper bag. "Good evening, boss." Napabuntong hininga si Bambi. "Ano na naman?" Ngumiti si Lance at inangat ang dala. "Dinner. I know kapag busy ka, minsan nalilimutan mong kumain. I brought your favorite," dagdag niya sabay turo sa isa pang bag. "At siopaw na din." "Lance," mariing sabi ni Bambi, "wala akong kailangan sa'yo at hindi mo kailangang pumunta rito to bring me dinner." "Nah, I like to see you eh," katwiran ni Lance. "Umuwi ka na," sabi ni Bambi. "Hintayin kitang kumain," sagot naman ni Lance. "Hindi. Kahit 5 subo lang." "Lance, or 3. Napairap si Bambi. "Act your age, Lance. Ano bang nangyari sa'yo?" "Sige," ngumiti si Lance. 2. Tuluyan nang napahawak sa noo si Bambi. Pinipigilan kung ano man ang lalabas na nararamdaman niya ngayon. Iba pa rin ang dating ni Lance. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. May sasabihin pa sana si Lance para mangulit muli nang biglang bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Dylan. May hawak din itong paper bag. Nanlaki ang mga mata ni Lance. "Kuya?" Bahagyang napangiti si Dylan. "Bunso," binalingan niya si Bambi. "Good evening, my chut." Napapikit ng mariin si Bambi. "Again." Ngunit hindi siya pinansin ni Dylan. Inangat nito ang dala niyang dinner. "I brought you food." Napatingin si Lance sa hawak ni Dylan. "Oh, I already did." "Mine is better," kalmadong sagot ni Dylan. Napatitig ang magkapatid sa isa't isa. Ilang segundong katahimikan bago bumasag ang usapan. Sabay silang lumingon kay Bambi. "Boss, may chut." "Kain ka na." Napahawak na si Bambi sa kanyang sentido. Parang wala siyang sariling opisina. Parang wala rin siyang sariling presensya. "You should leave, kuya," kalmadong sabi ni Lance. "I think you should be the one to leave." Tahimik na nanunood si Bambi, hindi makapaniwala. Patuloy pa rin ang debate ng magkapatid. "Mas masarap yung dala ko." Subjective." "I brought him his favorite kaya he likes this more." Don't decide for him." Napasinghap si Bambi, mariin niyang ipinatong ang 2 kamay sa mesa. Pak! Sabay na napatingin ang magkapatid sa kanya. "Ano ba kayong dalawa?" bulyaw ni Bambi. "Tingin niyo bang nakakatawa na ito? Wala ba kayong ibang ginagawa sa buhay? Itigil niyo na ang pagsulpot niyo rito." Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. At higit sa lahat, mariin niyang tiningnan ng 2. "Hindi ako laruan na pinag-aagawan." Natahimik sina Lance at Dylan. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, pareho silang walang naisagot. Ang tanging naririnig na lamang sa loob ng opisina ay ang mabigat na paghinga ni Bambi.